Maynila, at ang mga gabing walang tulog. Ang init ng puso sa isang convenience store. Ang Maynila, ang pinakamaingay at pinakagulong lungsod sa Asya, isang malaking konstruksyon ng kaguluhan at ingay, isang lugar na hindi karapat-dapat na puntahan kahit isang beses man lang. Ito ang unang impresyon ni Professor Klaus Schmidt, isang retiradong akademikong Aleman, nang tumapak siya sa Pilipinas noong Mayo 2024 para makumpleto ang balangkas para sa isang pananaliksik sa sosyolohiya. Dumating siya sa lupaing ito na tila puno lamang ng kaguluhan at walang anumang kapansin-pansin sa gitna ng Asya, dala ang isang pusong puno ng pagkiling. Sa simula, halos wala siyang anumang inaasahan. Iniisip lamang na ang lugar na ito ay isang murang halo ng mga convenience store ng Japan at ang mabilis na takbo ng buhay ng South Korea. Ngunit, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Makalipas lamang ang isang buwan, inilathala ni Professor Schmidt ang isang sanaysay na yumanig sa buong mundo ng mga akademikong urban na naging dahilan upang pag-aralan at tularan ng maraming malalaking lungsod sa Europa ang modelo ng Pilipinas. Paano nangyari ang kuwento? Bakit nagkaroon ng 180-degree na pagbabago sa kanyang pananaw mula lamang sa isang convenience store? Dadalhin ko kayo pabalik sa nakaraan upang tuklasin ang lihim sa likod ng gabing iyon na nagpabago ng lahat. Nagsimula ang lahat noong gabi ng Agosto 15, alas 11 ng gabi sa Ninoy Aquino International Airport. Pagod na kinaladkad ni Professor Schmidt ang kanyang katawan palabas ng arrival hall. Ang 13 oras na biyahe at ang sintomas ng jet lag ay nagdulot ng pagkahilo sa halos 70 taong gulang na propesor. Diyos ko! Bakit ko pa tinanggap ang proyektong ito? Bulong niya sa sarili. Sana pala, dumiretso na lang ako sa Tokyo kaysa sa impyernong lugar na ito. Nang sumakay siya ng taxi, masigla siyang binati ng driver sa pautal-utal na Ingles. Welcome to the Philippines, sir. Good here. Yummy food, friendly people. Tumango lang ng malamig si Professor Schmidt, iniisip sa sarili. Heto na naman ang mga gasgas na pang-akit sa turista. Lahat naman ng bansa ay pinupuri ang sarili. Ano ang bago doon? Pagdating niya sa hotel sa sentro ng Makati, halos hating gabi na, magalang na sinabi ng receptionist. Sir, pasensya na po. Sarado na po ang restaurant ng hotel. Okay lang. Hindi naman ako masyadong gutom. Ang totoo, wala pa siyang kinakain mula tanghali. Baka gusto niyo pong subukan ang convenience store sa malapit, sir. Mungkahi ng staff. Kumanan lang po kayo. May 7-Eleven doon na bukas, 20-30. Convenience store. Napangisi si Professor Schmidt. Sa Alemanya, ang mga convenience store o Späti ay lugar lamang na nagbebenta ng mga pagkaing malapit ng mag-expire at mababang kalidad na kape. Sa gabi, ito ay tambayan ng mga lasing at mga taong walang tirahan. Salamat. Pero sa tingin ko'y magpapahinga na lang ako sa kwarto, maikli niyang sagot. Ngunit, hindi pa nagtatagal pagkahiga niya sa kama, nagsimulang kumalam ang kanyang sikmura. Naalala niya ang kanyang mga field trip sa Japan. Doon, kahit hating gabi, mayroon pa ring onigiri para sa kumakalam na tiyan. Sige na nga, isipin na lang natin na bahagi ito ng trabaho, pag-alo niya sa sarili. Nagbihis siya at lumabas ng hotel. Mas buhay ang gabi sa Maynila kaysa sa inaakala niya. Halos hating gabi na, pero ang kalsada ay puno pa rin ng mga sasakyan at tao. Ang maliwanag na karatula ng 7-Eleven ay kitang-kita sa di kalayuan. Sa loob, napakaliwanag din. Pagbukas niya ng pinto, isang bugso ng malamig na hangin mula sa aircon ang sumalubong sa kanya. Ngunit ang ikinagulat ni Professor Schmidt ay hindi ang aircon, kundi ang tanawin sa kanyang harapan. Ito ba talaga ay isang convenience store? Ang sahig ay makintab at malinis, ang mga paninda ay maayos na nakasalansan. Ngunit ang pinakaumagaw sa kanyang pansin ay ang isang buong seksyon ng mainit na pagkain. Mga siopaw na mainit na nag-uusok sa steamer, iba't ibang uri ng hotdog at siomai na pinapanatiling mainit, at higit sa lahat, mahigit 20 uri ng rice meals na maayos na nakahilera sa estante. Magandang gabi po, sir.
Welcome. Natigilan siya sandali. Ang boses na iyon ay may tunong Aleman. Lumingon siya at nakita ang isang binatang empleyado na bumabati sa kanya. Nakangiti ito ng malapad. Sa kanyang name tag, nakasulat ang Marco. Marunong ka mag-German? Tanong niya sa Ingles. Kaunti lang po. Nakangiting sagot ni Marco. Mukha po kasi kayong Aleman, kaya sinubukan ko lang pong bumati. Kailangan niyo po ba ng tulong sa pagpili ng pagkain? Ang maliit na detalyeng ito ay nagbigay ng kaunting init sa puso ng propesor. Sa Berlin, huwag nang asahan ang pagbati sa Aleman kahit ang makahanap ng convenience store na may empleyadong marunong mag-Ingles ay bihira na. Gusto kong humanap ng makakain. Walang problema po, sir. Mayroon po kaming rice meals, siopaw, sandwich, lahat po. Kung gusto niyo po ng mainit, may hotdog at siomay din po kami. Maraming may gusto niyan. Unang beses niyo po ba sa Pilipinas? Tumango ang propesor. Kung ganoon po, dapat ninyong subukan ang pork adobo with egg namin, masiglang mungkahi ni Marco. Ito po ang pinakaklasikong pagkain ng mga Pilipino. Tiningnan ng propesor ang lalagyan. Sa transparent na plastic na kahon, malinaw na nakasulat ang mga sangkap, calorie count, at ang oras ng pagkakagawa, 5 p.m. ng araw na iyon. Ibig sabihin, lahat ng rice meals ay bagong luto araw-araw. Gusto niyo po bang ipainit ko para sa inyo? Tanong ni Marco. Oo. Sa Alemanya, walang ganitong serbisyo sa mga convenience store. Pumayag si Professor Schmidt at naglakad-lakad muna sa loob ng tindahan. Mga ginoo at ginang. Subukang isipin ng isang propesor na Aleman na sanay sa kaayusan at disiplina na naglilibot sa isang convenience store sa Pilipinas na parang isang probinsya ng unang beses nakarating sa syudad. Bigla, isang coffee machine ang nakaagaw ng kanyang pansin. Nang lumapit siya para tingnan ito, ang mayabang na propesor ay napanganga sa unang pagkakataon. Natuklasan niya na ang makina sa kanyang harapan ay hindi gumagamit ng instant coffee, kundi isang makina na gumigiling at nagtitimpla ng kape mula sa sariwang butil. Sa halagang 35 pesos lamang. Sa tabi nito, mayroong iba't ibang uri ng syrup at creamer na maaaring idagdag ng customer ayon sa kanilang gusto. Sa palamigan, may mga sariwang prutas na hiniwa, mga nakakahong salad, at maliliit na dessert. Lahat ng produkto ay may malinaw na expiration date. Hindi kailangang mag-alala sa kalidad. Ngunit ang tunay na nagpamangha kay Professor Schmidt ay ang kakaibang kapaligiran ng tindahan. Sa upuan malapit sa bintana, may ilang taong tahimik na nakaupo. Isang babaeng nakasuot ng uniforme ng nurse ang kumakain ng rice meal marahil ay katatapos lang ng kanyang night shift. Sa kabilang sulok, isang babaeng mukhang estudyante. Mayroon ding isang matandang mag-asawa na tahimik na naghahati sa isang hotdog. Walang ingay, walang mga lasing, walang mga kahina-hinalang tao na gumagala. Lahat ay tahimik at maayos. Ganap na naiiba sa kanyang imahinasyon ng isang magulong gabi. Hindi ka panipaniwala. Ang isang convenience store sa hating gabi ay maaaring magkaroon ng ganito kainit at sibilisadong kapaligiran. Sir, luto na po ang adobo ninyo. Ang boses ni Marco ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Ang rice meal na kalalabas lang sa microwave ay naglalabas ng isang mabangong amoy. Sa pagbabayad, muli siyang nagulat. Nakita niyang maaaring gamitin ang GCash para magbayad. Dapat malaman na sa Alemanya, maraming lugar ang hindi pa tumatanggap ng credit card, lalo na ang electronic payment. Dinala niya ang kanyang tray sa isang sulok malapit sa bintana. Sa unang subo, ang malinamnam na lasa ng adobo at ang creamy na itlog ay agad na bumihag sa kanya. Hindi ito tulad ng fast food, kundi parang isang lutong bahay na pagkain na inihanda ng may pagmamahal. Hindi ito isang pagkain ginawa para lang may maihain, kundi isang pagkain kayang magpainit ng puso, gawa sa mga totoong sangkap. Habang kumakain, sinimulan niyang pagmasdan ang ibang mga customer. Ang nurse, pagkatapos kumain, ay maingat na pinaghiwalay ang basura bago itapon sa basurahan. Ang estudyante, bago umalis, ay pinunasan pa ang mesa. Ang matandang mag-asawa, pagkatapos magbayad,
ay magalang na nagpasalamat sa staff. Kamangha-mangha, isinulat ni Professor Schmidt sa kanyang kuwaderno. Ang isang convenience store ay maaaring maging isang espasyong panlipunan sa gabi, maayos at mainit. Habang abala siya sa kanyang mga iniisip, isang maliit na pangyayari ang naganap na lubos na nakaantig sa kanyang puso. Isang matandang lalaki na mukhang palaboy ang pumasok. Luma at punit-punit ang kanyang damit at mayroon siyang hindi kaaya-ayang amoy. Kung sa Alemanya ito, malamang ay pinalabas na siya, ngunit si Marco ay ngumiti at bumati. Magandang gabi po, Manong. Napadaan po ulit kayo? Mahiyaing tumango ang lalaki at naglabas ng ilang barya. Sinabi ni Marco, Manong, may promo po ang hotdog ngayon, buy 2, take 1. Napansin ng propesor na wala namang promo. Gawa-gawa lang iyon ni Marco. Ginagamit ng binatang empleyado ang sarili niyang paraan para tulungan ng palihim ang matandang lalaki. Bumili ang lalaki ng 3 hotdog at isang bote ng tubig at umupo sa isang sulok para dahan-dahang kumain. Walang nagpakita ng pandidiri, walang umiwas. Dito, lahat ay tinatrato ng may kabaitan. Biglang naluha si Professor Schmidt. Naalala niya ang malamig na mga tindahan sa Berlin, ang mga taong walang tirahan na nakalimutan sa lansangan at ang unti-unting pagkawala ng pagkatao sa mga sumunod na araw para siyang nabighani. Araw-araw siyang pumupunta sa convenience store na ito. Umaga, tanghali, hapon, gabi, naroon siya para mag-obserba ng iba't ibang eksena. AM. Mga empleyado ng opisina at estudyante ang nagmamadaling bumili. Maraming tao, pero hindi magulo, napakabilis ng pagbabayad. Laging nakangiti ang mga empleyado. Isang ina na may kasamang anak ang bumili ng almusal, natapon ng bata ang isang basong tubig. Mabilis na sinabi ng empleyado, Okay lang po, ma'am, at agad itong nilinis. Doles PM. Mga empleyado mula sa mga kalapit na gusali ang dumarating. Marami ang hindi kumakain mag-isa, kundi kasama ang 3 hanggang 5 kaibigan. Nagkukuwentuhan sa isang sulok, ginagawang sarili nilang kantina ang tindahan. Ang convenience store ay naging isang extension ng espasyo ng mga kumpanya. 3 p.m. Oras ng uwian mula sa eskwela. Napansin niyang maraming estudyante ang hindi agad umuuwi, kundi nauupo para gumawa ng takdang aralin. Sanay na ang mga staff sa ganitong tanawin. At pinapaalalahanan pa nila, uminom kayo ng tubig ha, mga bata. Huwag masyadong magtagal sa pag-upo, hindi maganda yan. Gabi. Oras na para sa mga pamilya. Isang ama na may dalang anak ang bumili ng chichirya. Ang ina sa tabi ay nag-scan ng QR code para magbayad. Dito niya nalaman na sa mga convenience store sa Pilipinas, maaari ring magbayad ng kuryente, tubig, mag-book ng tiket sa bus, at tumanggap ng mga pakete. Ito ay isang tunay na 24-hour na sentro ng pamumuhay. Ngunit ang pinakanakakabilib sa kanya ay noong hating gabi. 2:00 ng madaling araw, bumalik siya sa convenience store. Sa pagkakataong ito, ibang night shift na empleyado ang kanyang naabutan, isang babaeng nasa katanghaliang gulang na may name tag na Ate Susan. Sir, gabi na po kayo kumakain ulit. Nakangiting bati ni Ate Susan. Gusto niyo po bang subukan ang bago naming menu ngayon? Nagulat siya dahil natatandaan siya nito. Paano mo nalaman na isa akong propesor? Ikinuwento po sa akin ni Marco, natatawang sagot ni Ate Susan. Sabi niya, may isang propesor na Aleman daw na madalas pumunta rito at laging may dalang maliit na kuwaderno at nagsusulat. Nagpapalitan pa ng impormasyon ang mga empleyado tungkol sa mga customer, hindi para magchismis, kundi para makapagbigay ng mas maayos na serbisyo. Nang gabing iyon, nasaksihan niya ang marami pang maiinit na sandali. Isang taxi driver ang pumasok para bumili ng kape. Agad siyang nakilala ni Ate Susan. Kuya Bert? Night shift na naman po? Gusto niyo po bang mas matapang ang timpla para gising na gising? Isang lalaking nakasuot ng damit ng construction worker ang bumili ng rice meal. Nag-aalalang sinabi ni Ate Susan, Kuya, parang kulang po yan sa inyo. Mabigat ang trabaho nyo, madaling magutom.
Bili na rin po kayo ng extra rice para sigurado. Doon naintindihan ng propesor na ang lugar na ito ay higit pa sa isang simpleng tindahan. Ito ay parang isang kanlungan sa gabi para sa lungsod. Hindi niya napigilang magtanong, bakit ninyo pinapansin ang bawat customer ng ganito? May patakaran ba ang kumpanya? Nag-isip sandali si Ate Susan at sumagot. Wala naman pong espesyal na patakaran, sir. Siguro po dahil pare-pareho lang kaming mga manggagawa, nagsisikap para mabuhay, kaya naiintindihan at nagkakaintindihan kami. Kapag masaya ang customer, mas gaganahan din kaming magtrabaho. Di ba po? Ang sagot niya ay nagbunyag ng esensya ng kultura ng convenience store sa Pilipinas. Hindi ito nakabatay sa mga patakaran, kundi sa pakikipagkapwa-tao. Isang gabi, habang nakaupo pa rin si Professor Schmidt at nagmamasid, isang pangyayari ang tuluyang nagpabago sa kanyang pananaw sa lipunang Pilipino. Bandang 10:00 ng gabi, isang batang lalaki, mga 6 o 7 taong gulang, ang umiiyak na pumasok sa tindahan. May suot siyang lumang backpack at pagpasok pa lang ay sumigaw na, "Nanay, hindi ko po mahanap si nanay." Lahat ng tao sa loob ng tindahan ay huminto sa kanilang ginagawa. Naging interesado si Professor Schmidt kung paano haharapin ng mga Pilipino ang sitwasyong ito. Sa Alemanya, karaniwang itatawag agad ito sa pulis at hihintayin silang dumating. Ngunit ang sumunod na tanawin ay habang buhay niyang tatandaan. Ang naka-duty na empleyado noon ay isang binata na may name tag na Leo. Mabilis siyang lumapit at lumuhod para maging kapantay ng bata. "Huwag kang matakot, bata. Tutulungan ka ni kuya na hanapin si nanay mo." Inakay ni Leo ang bata sa isang upuan at saka humarap sa ibang customer. "Pasensya na po sa abala, mga sir, ma'am. Mag-aanunsyo lang po ako sandali." Umalingaw-ngaw ang kanyang boses. "Mga giliw na customer, mayroon po tayong isang batang lalaki na nakasuot ng asul na uniforme at may pulang bag na hinahanap ang kanyang ina. Kung may makita po kayong magulang na nag-aalalang naghahanap ng anak sa labas, pakisabi na lang po na nandito ang bata sa Petong 11. Maraming salamat po." At isang himala ang nangyari. Isang matandang babae na namimili ang lumapit. "Gutom ka ba, iho? Bibilhan ka ni Lola ng gatas, ha?" Isang estudyanteng nakaupo sa malapit ang nagsabi. "Ako na ang titingin sa kanto sa labas." Baka doon naghahanap ang nanay niya. Pati na ang matandang palaboy na madalas sa tindahan ay lumapit. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang pakete ng durog na biskwit. "Huwag ka nang umiyak, iho. Kumain ka muna nito." Nanlaki ang mga mata ni Professor Schmidt. Ang mga estrangherong ito ay kusang bumuo ng isang network ng proteksyon. Sama-sama silang nag-alaga sa nawawalang bata. Dahan-dahang tinanong ni Leo ang bata, "Tanda mo ba ang numero ng telepono ni nanay mo?" Umiling ang bata, pero sinabi, "Alam ko po ang bahay namin. Sa may kalsada na may malaking puno." Isang customer na pamilyar sa lugar ang nagsalita. "Baka sa HV. De La Costa Street yan. Maraming malalaking puno ng akasya doon." Nagningning ang mga mata ng bata. "Opo, opo." Mabilis na tumawag si Leo sa kalapit na barangay hall para i-report ang sitwasyon. Wala pang 5 minuto, isang tanod ang dumating. Ngunit hindi siya dumating para mag-imbestiga, kundi parang isang mabait na kapitbahay. "Halika na, Bibo. Sasamahan ka ni Kuya Tanod na hanapin si nanay." Malumanay niyang sabi. Sakto namang isang babae ang nagmamadaling pumasok sa tindahan. "Anak! Nandito na si nanay." Nagyakapan ang mag-ina. Parehong umiiyak. Pala, tumawid lang ang ina para bumili ng gamot. Hindi siya nakita ng bata paglabas ng eskwela kaya nataranta. Walang tigil sa pasasalamat ang ina. "Salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po." Gusto niyang bumili ng pagkain para pasalamatan ang lahat, pero tumanggi sila, sabi ni Leo. "Wala po yun, ma'am. Ang mahalaga, ligtas po ang anak ninyo." Sabi naman ng matandang babae. "May anak din po ako. Naiintindihan ko ang nararamdaman ninyo." Ang matandang palaboy ay tahimik na bumalik sa kanyang sulok, ipinagpatuloy ang pagkain ng hotdog, nanginginig ang kamay ni Professor Schmidt.
Isinulat niya sa kanyang kwaderno. Ano ang nasaksihan ko ngayong gabi? Hindi ito ang epektibong operasyon ng isang komersyal na espasyo, kundi ang kaluluwa ng isang komunidad. Kusang loob na naging mga tagapagtanggol ang lahat. Ang pagtitiwala at pagtutulungang ito ay isang bagay na hindi kayang palitan ng anumang patakaran. Bago umalis, sinadya ng ina na lapitan ang matandang palaboy. Manong, salamat po sa pag-alo ninyo sa anak ko kanina. Nahihiyang ngumiti ang lalaki. Sa sandaling iyon, hindi na siya isang palaboy, kundi isang miyembro ng malaking pamilya ng komunidad na ito. Matapos ang lahat, tinanong ni Professor Schmidt si Leo, "Madalas bang mangyari ang ganito?" Sumagot si Leo, "Minsan po, tinuturuan po kami kung paano humarap sa ganitong sitwasyon. Pero sa totoo lang, ang pinakamahalaga ay hindi ang proseso, kundi ang ituring na parang pamilya ang lahat ng pumapasok dito." "Pamilya?" "Opo," natural na sabi ni Leo. "Bukas po kami, 24/4 times pen. Para sa maraming tao, kami po ang kanilang pangalawang tahanan. Kapag gutom, dito sila pupunta. Kapag malungkot, dito rin. Kapag may problema, sa amin din lumalapit. At kapag pamilya, dapat nag-aalagaan. Di ba po? Naranasan mo na bang tratuhin ng isang tindahan ang mga customer na parang pamilya at ang mga customer ay magtrato sa isa't isa na parang magkakapitbahay? Hindi ba't ito ang buhay urban na matagal na nating hinahanap? Nagpasya si Professor Schmidt na pag-aralan pa ng mas malalim ang fenomenong ito. Sinimulan niyang interbyuhin ang mga empleyado, customer, at nakipag-ugnayan pa sa area manager ng chain. Ibinahagi sa kanya ng manager ang isang impormasyon. Ang densidad ng mga convenience store sa Pilipinas ay isa sa pinakamataas sa mundo. Sa bawat ilang libong tao, mayroong isang tindahan. Pero hindi lang kami naghahabol sa bilang. Sabi niya, mahalaga sa amin na maging bahagi ng komunidad. Paano ninyo nagagawa iyon? Wala naman pong sikreto. Pinapatakbo lang namin ang tindahan na parang isang pamilya at tinatrato ang mga customer na parang mga kaibigan. Mababa po ang turnover rate ng aming mga empleyado. Marami ang matagal nang nagtatrabaho kaya natural na nagiging malapit sila sa mga residente ng lugar. In-interview ni Professor Schmidt ang isang regular na customer, ang nurse na naka-night shift. Minsan, pagod na pagod ako pag uwi galing trabaho. Pero pagpasok ko lang sa 7-Eleven at marinig ang, "Ingat po sa pag-uwi, ma'am. Pagod po kayo." Gumagaan na ang pakiramdam ko. Isang taxi driver ang nagbahagi. Malungkot magmaneho sa gabi. Minsan, papasok ako dito para uminom ng kape, makipagkuwentuhan sa mga staff. At ayon, may lakas na ulit para magpatuloy. Ang pinakanakaantig ay isang matandang mag-isang naninirahan. Malayo ang mga anak ko. Ang pakikipag-usap sa mga bata dito sa tindahan ang pinakamasayang bahagi ng araw ko. Kilala nila akong lahat, nag-aalala pa kung kumain na ba ako sa tamang oras. Sa totoo lang, mas malapit pa sila sa akin kaysa sa mga kapitbahay ko. Napagtanto ni Professor Schmidt na ang mga convenience store sa Pilipinas ay lumampas na sa papel nito bilang isang lugar ng komersyo upang maging isang mahalagang social hub sa modernong buhay urban. Pagbalik sa Alemanya, isang buwan siyang masinsinang nagsaliksik. Natapos niya ang isang sanaysay na yumanig sa buong mundo, ang mga convenience store sa Pilipinas, isang bagong modelo ng komunidad sa urbanong panahon ng ika-21 siglo. Ang pangunahing punto ng kanyang sanaysay ay napakalalim. Sa proseso ng global na urbanisasyon, unti-unting nabubuwag ang mga tradisyonal na komunidad. Ang mga tao ay nakatira sa iisang gusali, ngunit hindi magkakakilala. Habang lumalaki ang lungsod, lalong lumalayo ang puso ng mga tao sa isa't isa. Sa pamamagitan ng makataong pagpapatakbo ng komersyo, muli nilang binubuo ang network ng tiwala sa puso ng kalunsuran. Espesyal niyang binanggit ang kwento ng nawawalang bata. Kapag ang isang komersyal na espasyo ay nakapag-udyok sa mga estranghero na kusang loob na magtulungan, kapag ang mga empleyado ay tinatrato ang mga customer na parang pamilya, kapag ang isang taong walang tirahan ay nakakatanggap ng respeto at pagtanggap,
Hindi lang natin nakikita ang tagumpay ng industriya ng serbisyo, kundi ang pag-asa ng lipunan. Matapos mailathala ang sanaysay, nagkagulo ang mga urban planner sa Europa. Ang pamahalaan ng Paris, France, ang unang nagpadala ng delegasyon sa Pilipinas para mag-aral. Inimbitahan ng University of London si Professor Schmidt para magbigay ng panayam na may temang pag-aaral mula sa Pilipinas. Paano gawing mainit ang isang malamig na lungsod? Ang lungsod ng Berlin naman ay nagplano na isulong ang community management model ng mga convenience store ng Pilipinas. Ang pinakainteresante ay ang reaksyon mula sa South Korea. Isang propesor ng sosyolohiya sa Seoul ang nagsabi, "Akala namin, ang kultura ng convenience store sa South Korea ay nasa tuktok na. Ngunit matapos basahin ang pag-aaral ni Professor Schmidt, napagtanto namin na natutunan lang namin ang convenience." Iba naman ang opinyon ng isang scholar na Hapon. Napakaganda rin ng serbisyo ng mga convenience store sa Japan, ngunit karamihan ay nakabatay sa mga patakaran. Ang espesyal sa Pilipinas ay ang serbisyong nagmumula sa puso. Ang ganitong kapaligiran ay isang bagay na mahirap kopyahin ng isang sistema. Ngunit, ang liham na pinakapinahalagahan ni Professor Schmidt ay mula sa isang empleyado ng convenience store na nagngangalang Marco. "Mahal na Profesor, salamat po sa pagpapakita ninyo sa buong mundo kung sino kami. Sa totoo lang po, wala kaming ginagawang espesyal. Tinatrato lang namin ang bawat customer na parang kaibigan. Kung ito po ay makakatulong para maging mas maganda ang lungsod, patuloy po kaming magsisikap." Noong tagsibol ng 2025, si Professor Schmidt at ang kanyang pangkat ay muling nagtungo sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, hindi lang sila nag-obserba, kundi nais nilang pag-aralan ng malalim ang kultural na pundasyon sa likod ng fenomenong ito. Natuklasan nila na ang tagumpay ng mga convenience store sa Pilipinas ay hindi aksidente. Ito ay sumasalamin sa isang katangian ng lipunang Pilipino, ang pakikipagkapwa-tao. Ang pakikipagkapwa-tao ay hindi isang slogan, kundi isang pangkaraniwang bagay sa araw-araw na buhay. Ito ang pundasyon ng pagpapatakbo ng lipunan. Isang likas na reaksyon sa harap ng mga paghihirap. Sa kanyang research report, isinulat ni Professor Schmidt, "Marami ang nagtatanong sa akin, maaari bang kopyahin ang modelo ng Pilipinas?" Ang sagot ko ay, ang sistema ay maaaring kopyahin, ngunit ang kultura ay dapat linangin. Nagtagumpay ang mga convenience store sa Pilipinas, hindi dahil bukas ito 24/47, hindi dahil sa iba't ibang paninda, kundi dahil sa sinseridad, sa pagtrato sa isang estranghero na parang pamilya, habang ang buong mundo ay naghahangad ng mga smart cities at high-tech na serbisyo. Ginamit ng Pilipinas ang pinakasimpleng paraan para sabihin sa atin na ang init ng isang lungsod ay nagmumula sa ugnayan ng bawat tao, ngunit ang pinakakahanga-hangang bahagi ng kuwento ay darating pa. Ilang buwan matapos bumalik ang propesor sa Berlin, walang tigil ang pagring ng telepono sa kanyang opisina. Ang Department of Urban Planning ng isang kilalang unibersidad ay direktang nakipag-ugnayan. "Professor, nais po naming isalin sa Ingles ang inyong sanaysay para sa mas malawakang publikasyon." Masayang pumayag ang propesor. Hindi niya alam na ang mga susunod na mangyayari ay higit pa sa kanyang inaasahan. Nang mailathala ang sanaysay, dinumog ito ng mga scholar at mananaliksik sa buong mundo. Isang producer mula sa CNN ang lumipad patungong Berlin para personal na makipagkita sa propesor. "Propesor, gusto naming gumawa ng isang dokumentaryo. Ano ang espesyal sa mga convenience store sa Pilipinas?" Simpleng sumagot ang propesor, "Pumunta kayo roon at tingnan ninyo mismo. Ngunit tandaan, dapat ay alas 3 ng madaling araw kayo pumunta." Nang ipalabas ang dokumentaryo, nagdulot ito ng isang pandaigdigang pagyanig. Isang reporter mula sa New York Times ang nagsulat, "Kung ikukumpara sa Times Square, mas kaakit-akit pa ang isang convenience store sa Pilipinas." Sumabog ang social media. Ang mga kabataan sa buong mundo ay nag-post ng kanilang mga larawan sa mga convenience store sa Pilipinas,
Isang sikat na influencer ang gumawa ng video na may pamagat na 20 hours living on Filipino convenience store food na madaling umabot ng 50 milyong views. Ang alkalde ng Paris ay nagdaos ng isang press conference. Magtatayo kami ng mga 24-hour na convenience store tulad ng sa Pilipinas para ligtas na makakain ang mga taga-Paris sa gabi. Ang Tokyo ay nagsimula na ring kumilos. Bagamat maraming convenience store sa Japan, hindi sila naging sentro ng komunidad tulad ng sa Pilipinas. Ang pampublikong telebisyon ng Alemanya, ang ZDF, ay gumawa pa ng isang dokumentaryo na ang propesor ang bida na may pamagat na ang propesor at ang convenience store. Pagkatapos nitong ipalabas, umabot sa 18.7% ang ratings na naging dahilan upang dumagsa ang mga Aleman sa pagbili ng mga tiket sa eroplano at tour packages papuntang Pilipinas. Mabilis na lumipas ang isang taon. Isang propesor na may malusog na kutis ang nakatayo sa isang mahalagang entablado. Sinabi niya sa harap ng maraming tao. Inakala natin noon na ang mga smartphone ang maglalapit sa atin. Ngunit ang resulta ay mas naramdaman nating nag-iisa. Samantala, isang maliit na 24-hour na tindahan sa Pilipinas ang lumikha ng tunay na koneksyon sa pagitan ng mga tao. Ang video na ito, matapos ma-upload, ay agad na lumagpas sa 25 milyong views. Sa ilalim ng comment section, puno ito ng mga totoong karanasan mula sa iba't ibang panig ng mundo. Isang netizen ang nagsulat, "Naantig din ako sa mga convenience store sa Pilipinas. Sana magkaroon din ng ganito kainit na lugar sa aming bansa." Sa kasalukuyan, ang penomeno ng convenience store sa Pilipinas ay naging isang mainit na paksa sa buong mundo. Mga kinatawan ng gobyerno mula sa higit 15 bansa ang personal na bumisita sa Pilipinas para mag-aral. Ang bilang ng mga citation sa mga kaugnay na sanaysay ay lumagpas na sa 100. Isang empleyado ng convenience store sa Pilipinas ang nahihiyang sumagot sa isang panayam ng dayuhang media. Dumami po ang mga dayuhang customer nitong huli. Masaya po pero hindi namin alam kung ano ang gagawin. Nagtatrabaho lang naman po kami tulad ng dati. Sa opisina ni Professor Schmidt, nakasabit pa rin ang isang litrato. Ito ang larawan niya kasama ang mga empleyado at regular na customer sa huling pagbisita niya sa convenience store na iyon. Sa ilalim ng larawan, isinulat niya sa Filipino, "Salamat Pilipinas. Sa muling pagpapatibay ng aking paniniwala sa kabutihan ng tao." At sa ilalim ng mga salitang iyon ay isang petsa. Agosto 25, 7 p.m. Ang tila ordinaryong larawang iyon ay saksi sa pagbabago ng buong pananaw ng isang iskolar. Natatandaan mo pa ba kung kailan ka huling nakaramdam ng init sa isang hating gabi? Sa isang mundong unti-unting lumalamig, kung saan mas pinapahalagahan ang kahusayan at mga patakaran, ginamit ng mga convenience store sa Pilipinas ang pinakasimpleng paraan para tahimik na protektahan ang pinakamalambot na sulok sa puso ng bawat isa. Maaaring natapos na ang kwento ni Professor Schmidt, ngunit dapat nating malaman na ang mga kwentong tulad nito ay patuloy na nangyayari bawat gabi sa Pilipinas. Kung ikaw ay minsan na ring naghilom o nakaramdam ng init sa isang convenience store, malugod kang inaanyayahan na isulat ang iyong kwento sa comment section upang makita ng mas maraming tao na ang mundong ito ay hindi gaanong kalamig. Dahil sa mga convenience store ng Pilipinas, laging may mga maliliit na kislap ng pagkatao na nagniningning